Manuel TV. Lasing na lasing ako para magbihis, tamad akong napahiga sa upuan sa harap ng dresser, bahagyang nanghihinayang na uminom ako ng sobrang alak hanggang sa hindi na ako nakapagpalit ng paborito kong pajama. Napabuntong hininga ako, inabot ko ang isang hairbrush at pilit na pinapaamo ang aking sobrang gusot na buhok, hanggang sa sila ay sumuko at bumagsak ng maayos sa aking likod, ni isang buhok ay wala sa lugar. Sa tulong ng hair dryer, nagpatuloy ako sa pagpapatuyo ng aking buhok. Ang katahimikan sa kwarto ay nagpapabigat sa aking mga talukap. Gusto ko nang matulog pero pinigilan ko ang antok. Hindi pa, kailangan ko pa ring patuyuin ang aking buhok na isang nakakapagod na gawain kung isa sa alang-alang kung gaano ito katagal. Ang pagtulog at ako ay naglaro ng tug of war ng kaunti hanggang sa natalo ako, salamat sa aking pagkalasing. Sumuko na ako at umakyat sa kama, medyo hindi pa tuyo ang buhok ko. Napapikit ang mga talukap ko sa sandaling dumapo ang ulo ko sa mabalahibong lambot ng unan. Bago ko namalayan, nakatulog ako, hubot-hubad parang isang sanggol. Nagising ako sa tunog ng mga yabag sa kwarto ko. Magaan ang mga yabag nila pero nagising pa rin ako. Nanlaki ang mata ko at nakita kong nakatingin sa akin si Gabriel. Ang maganda niyang asul na mata ay puno ng lambing na sa isang iglap ay alam kong nananaginip ako. Hinding-hindi ako titignan ng ganyan ni Gabriel, unless syempre sa panaginip ko. Huwag ka na ulit aalis please, mahinang ungol ko. Inabot ko ang kamay ko sa kanya at hinintay na abutin niya ako, pero tinitigan niya lang ako gamit ang malungkot at pagod niyang mga mata. Bumagsak ang mga balikat ko, kahit sa panaginip ko, ayaw niyang hawakan ang kamay ko. Bakit mo ako niloko Monica? Tanong niya sa mahinang tono. Kahit sa panaginip ko ay bumabagabag pa rin sa akin ang tanong niya. Umiling ako, that's a lie Gabriel. I will never cheat on you. Never, sumagot ako. Ang sarap sa pakiramdam na kausapin siya ng ganito. Kahit na itong si Gabriel ay produkto lamang ng aking imahinasyon, at least nasabi ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Bakit ako magloloko sa lalaking mahal ko? Para kang isang planeta at ako ang buwan, sayo lang umiikot ang buong mundo ko. At alam mo kung ano ang nakakalungkot doon. I was never meant to be your son. Hinding-hindi ako makikita gaya ng pagtingin ko sa iyo, bumubulong ako habang naluluha. That's a lie Monica. You're not just the son to me, you're my whole universe. But all that changed when I discovered your affair with my brother. Umupo si Gabriel sa gilid ng kama. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita. Ito ay kakaiba na nagkakaroon kami ng intimate na pag-uusap na ito ngunit ang sarap sa pakiramdam, at gusto kong tikman ang sandali, bago ako magising mula sa panaginip na ito. Hindi ko kayang makitang may mahal kang iba, at ipinaglaban ko ang sarili ko para humingi ng divorce. Hindi ko kayang mawala ka, pero hindi ko kakayanin na manatili ka sa isang kasal doon. Kaya naisip ko na ang divorce lang ang tamang paraan para mabigyan ka ng kalayaan para makasama mo ang lalaking mahal mo, ang brother ko. Hindi naman kami nagkaroon ng romantic affair ni Vince. Tutol ko, gusto ko siyang suntukin sa mukha dahil sa paniniwala niya sa kasinungalingan. You can deny it now because you're drunk and you can't think straight, Monica. Trust me, you will even forget that we even had this conversation tomorrow. Paano ka nakakasigurado na may relasyon ako kay Vince? Tinanong ko siya. Kapatid ko ang nagsabi sa akin. Nagpakita pa siya ng mga pictures na magkasama kayo. At nang ipanganak ang anak natin na si Vienna, palihim akong nagpa-DNA test at lumabas ang resulta. Hindi ko anak si Vienna. Nagpapatunay lang iyon na sinasabi ni Vince, ang totoo. Sagot niya. Ang kanyang tono ay may bahid ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Nagulat ako nang marinig ko ang sagot niya. Ang panaginip na ito ay nagiging isang drama, naisip ko sa aking sarili na napagtanto na ang pag-uusap ay naging mas kakaiba. Hindi totoo yan. Mayaman ka pero tanga ka pa rin, Gabriel. Paano ka naging CEO sa ganyang ugali? Paano ka maniniwala sa isang lantarang kasinungalingan mula sa kapatid mong si Vince na sinubukan kang sirain sa loob ng maraming taon? Iminumungkahi kong suriin mo ang iyong mga katotohanan bago paniwalaan ang resulta ng DNA na maaaring peke. I mumbled under my breath habang umiiling-iling. Napakatanga ni Gabriel sa panaginip ko. Para sa isang beses, maaari kong ihinto ang pakikipag-usap tungkol sa aking kapatid. Pumutok siya, parang frustrated siya. Let's talk about Angela then. Mahal mo ba siya? No, sino ang mahal mo noon? Napasigaw ako ng malakas. Iyon ang uri ng tanong na hindi ko kayang itanong sa kanya sa katotohanan.
Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay inakbayan niya ako. Kumalat ang init sa katawan ko nang humigpit ang hawak niya sa akin. Malamig ang kwarto pero hindi na ako nakaramdam ng lamig habang tinatakpan ako ng nilalagnat niyang katawan. Dumapo ang kanyang mga labi sa curve ng aking leeg kung saan kinagat niya ang laman na parang vampira na sinisipsip ang dugo ng kanyang biktima. Hinawakan niya, kinapa, sinipsip, at dinamba ang aking katawan ng marahan. Nilulunod ako ng sensasyon sa malalaking alon. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Kusa akong sumuko sa kanyang mga bisig. Gusto kong mangyari ito. Sa wakas, natagpuan na niya ang labi ko at parang uhaw na mabangis na hayop, sinipsip niya ang mga labi ko nang may hindi mapantayang pananabik na nagpakulot sa aking mga daliri sa kasiyahan. Hindi na makayanan, pumulupot ang mga daliri ko sa leeg niya na hinihimok siyang palalimin ang halik. Umabot sa ilong ko ang amoy ng aftershave niya, at nakahinga ako ng maluwag nang lumunin ng mapang-akit niyang labi ang labi ko. Ang bigat niya ay dumurog sa katawan ko pero nag-alab lang ito ng excitement sa akin, at pinaghiwalay ko ang mga paa ko para mas ma-accommodate siya. Napaungol siya ng malakas, parang musika sa pandinig ko ang sexy sound. Ang panaginip na ito ay halos totoo. Ayokong matapos ito. Bigla niyang binitawan ang labi ko. Dahil sa pagkadismaya ay napatingin ako sa kanya nang umalis siya sa kama. Pinanood ko siyang itinapon ang mga damit niya at itinapon sa sahig. Muli siyang umakyat sa kama upang angkinin ang aking nakabukang labi, habang ang hubad niyang katawan ay sumasakop sa akin. Tumugon ako sa halik na may pantay na sigasig, hinihiling na ang matamis na nakalalasing na halik ay tumagal magpakailanman. Mabilis na natapos ang halik, at nahanap niya ang isa pang malambot na bahagi ng aking katawan na ang aking leeg, at pinaulanan ito ng banayad na mga halik bago dumaloy pababa sa aking dibdib, upang angkinin ang isang pink na usbong sa kanyang bibig. Kulot-kulot ang mga paa ko sa sobrang tuwa, habang sinisipsip niya ito na parang sanggol na dinaig sa uhaw, habang ang hinlalaki niya ay minamasahe ang isa pang pink bod hanggang sa tumigas ito sa nakakakiliti. Ang aking mga daliri ay pumulupot sa kanyang buhok, hinihila ang mga ito upang maiwasan ang aking sarili na malunod sa mga alon ng nakakatunaw ng puso, at nakakalaglag na panga. Huminto siya sa pagsamba sa dibdib ko para lang hiniwalay ang mga paa ko. Isang mahinang halinghing ang kumawala sa aking nakabukang labi nang pumwesto siya sa aking gitna, at tumulak pasulong. Bumaon ang aking mga ngipin sa kanyang mga balikat nang tanggapin siya ng aking katawan sa loob. Bumaba ang mga daliri ko sa likod niya habang palalim ng palalim ang pagtulak niya, hanggang sa dumikit ang kaibuturan niya sa tigas niyang parang perpektong guwantes. Napuno ng walang pigil kong halinghing ang apat na sulok ng kwarto, at sinakop ng labi niya ang bibig ko para patahimikin ako. Ang silid ay kumupas, saglit, ako ay dinala sa kalawakan at milyon-milyong mga paputok ang sumambulat sa aking harapan nang marating ko ang tuktok. Ramdam na ramdam ko ang malakas na pagbitaw niya, bago siya kumubuli sa ibabaw ko. Umupo si Gabriel sa tabi ko. Pumulupot ako sa ilalim niya na may mahinang buntong hininga. Napapikit ang mabibigat kong talukap dahil sa pagod. I have to set you free, Monica. I want you to be happy, that's why I'm making the ultimate sacrifice. I'm sorry kung nasaktan din kita. In time sana mapatawad mo ako. Iyon lang ang paraang alam kong itaboy ko ikaw, para makamove on ako sa'yo. Naramdaman kong dumampi ang labi niya sa pisngi ko, pero hindi ko idinilat ang mga mata ko. I love you, Monica. Narinig kong bumulong siya bago ako napadpad sa dreamland. Ang araw ng umaga na tumatagos mula sa salamin na bintana ang gumising sa akin. Agad na bumukas ang mga mata ko. Anong oras na? Pinilit kong bumangon ngunit sumakit ang ulo ko at bumagsak ako sa kama. Humiga ako at hinintay na humupa ang hapdi ng sakit bago bumangon muli. Pumipintig pa rin ang ulo ko pagkaupo ko sa kama, but it was more manageable this time. Gayunpaman, ang aking tiyan ay nakaramdam ng pagsusuka at parang gusto kong sumuka. Dumapo ang aking tingin sa salamin na bintana at natuklasan na ang mga blind ay iginuhit sa gilid. Tapos ang amoy ng kape na namamalagi sa hangin ay biglang nakakuha ng atensyon ko. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang pabango, at natuklasan ko ang isang mainit na tasa ng itim na kape sa ibabaw ng night table. Sa tabi nito ay may isang basong tubig, at isang bote ng aspirin para sa sakit ng ulo ko. Napatigil ako sa pag-iisip na hindi ako nag-iisa sa aking silid. Agad kong hinablot ang kumot at binalot para matakpan ang hubad kong katawan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko sa loob ng ribcage ko habang hinahanap ko si Gabriel. Wala na siyang makita sa kwarto. Gayunpaman ang kabilang panig ng kama ay gusot, isang indikasyon na siya ay natulog sa kama sa tabi ko. Naalala kong inubos ko ang bote ng red wine kagabi, at nahiga sa kama. Pero wala na akong maalala pagkatapos noon, maliban sa nagising ako dahil naramdaman kong may nakatingin sa akin. Tapos pumasok sa isip ko ang imahe ng isang lalaki at isang babaeng gusot sa isang kama,
Sa kalagitnaan ng lovemaking at napabuntong hininga ako sa gulat nang mapagtantong ako ang babaeng kumapit sa lalaki. Hindi ito maaari. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat nang bumalik ang maikling alaala ng isang marubdob na lovemaking. Hindi ito naging panaginip. Napasigaw ako ng malakas, hindi pa rin makapaniwala na nangyari nga, nakusa akong lumapit sa mga bisig niya at pinabayaan si Gabriel. Ang tunog ng pagtakbo ng shower ay nagpaalerto sa aking sentido at napatalon ako sa aking mga paa sa gulat. Nandito pa si Gabriel. Oh my God, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nagring ang telepono, halos mapatalon ako sa gulat. Napatalon ako sa aking pag-iisip at wala akong nagawa kundi ang titigan ito saglit, nakikipaglaban sa aking sarili kung dapat ko bang kunin ito o hindi. Sa huli ay nagpasya akong huwag sagutin ang telepono. Malapit na itong tumigil sa pagtunog. Anytime soon ay babalik na si Gabriel sa kwarto. Hindi ako papayag na makita niya ako ngayon. Hindi noong nag-lovemaking lang kami kagabi. Sabi ko sa sarili ko at nagmadaling pumunta sa suitcase ko. Hindi na ako nagtagal sa pagpili ng isusuot ko at basta na lang sinuot ang unang t-shirt at shorts na nahawakan ng kamay ko. Tapos na akong magpalit pero tumutunog pa rin ang telepono. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba ito o hindi, ngunit ang pag-iisip na maaaring ito ay isang emergency kaya inabot ko ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang kunin ng nanginginig kong mga daliri ang sumisigaw na telepono, at pinindot ang answer button. Isang babaeng umiiyak sa kabilang linya ang nagpaalerto sa aking sentido. Nag-aalala ako, gayunpaman, ang anumang sympathy na nararamdaman ko para sa kanya ay mahiwagang nawala nang magsalita siya, at agad kong nakilala ang kanyang boses. Si Angela ay nasa linya, naghihisterya na umiiyak. Paulit-ulit na tinatanong kung saan natulog si Gabriel kagabi. Nakakasira ng eardrums ko ang galit na galit niyang boses, at kinailangan kong ilayo ang phone sa tenga ko para protektahan sila. Parang selosa at desperado na asawa si Angela. Ano kayang mararamdaman ni Angela kung magsasalita ako, at sasabihin ko sa kanya na natulog ang boyfriend niya sa asawa niya kagabi? Matutuwa akong marinig kung ano ang magiging reaksyon niya kung alam niyang hindi lang matulog sa kama ang ginawa namin ni Gabriel. Hindi ako nakatulog kagabi. I'm so worried about you. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko ni hindi mo sinasagot ang alinman sa mga messages ko. Punta ka sa kondo, Gabriel. We need to talk, please. I want you dito sa akin. Kahit natutokso akong ibalita na nasa banyo pa si Gabriel, nanatiling tikom ang bibig ko. Ayokong makipag-usap sa babaeng mababa sa level ko. Gabriel, please answer me. I know you're still mad. I promise I won't be nag at you anymore. Please come to me, please. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Wala pa ring clue si Angela na ako ang kausap niya at hindi si Gabriel. I have good news to tell you, Gabriel. I'm 3 weeks pregnant. Nawala ang phone sa hawak ko matapos kong marinig ang totoo. Para akong may ibinagsak na bomba sa harapan ko, saglit akong naparalisa. Hindi ko na narinig ang galit na iyak ni Angela. Ito ay ang malinaw na tunog ng aking puso na nahuhulog sa sahig at nabasag sa 1,000 piraso na tanging naririnig ko lamang. Tinusok ng kutsilyo ang puso ko. Bago ko pa man lang namalayan ay tumutulo na pala ang mga luha ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit ng puso ko. Ngayong buntis si Angela sa kanyang anak, tapos na ang aming kasal. Hinding-hindi ko siya mabibigyan ng tagapagmana, at sa wakas ay nagawa na ni Angela. Dito nagtatapos ang kwento nina Gabriel at Monica. Itinadhana na magkita, ngunit hindi kailanman sinadya upang magkasama. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.